Ito nga mga kababayan, meron na namang banat itong si Antonio Trillanes sa mga Duterte lalo na dito kay VP Sara. Ayon kay Trillanes, masisira ang administration ni PBBM hanggat nandyan pa di VP Sara Duterte. May naniniwala pa ba sa'yo, Trillanes? No? Mawalang galang na nga, no? At ayon sa marami natin mga kababayan, wala nang naniniwala kay former Senator Antonio Trililing, Conde si Leila de Lema na lang at ibang dilawan, maging ang mga media ay hindi na naniniwala kay Trililing. Meron pong mga expose ngayon sila Trillanes, pero mukhang si Laila de Lima lang po yung napapaniwala niya. Ito ang pag-uusapan natin sa video na ito. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Nasa peligro daw po ang Marcos administration. Ito po ang sinabi ni Trillanes. O nga pala, no? Bago natin basahin tong sinasabi nito ni Trillanes na nasa peligro daw ang administrasyon ni Pangulong Marcos hanggat nariyan si VP Sara Duterte. Siguro, ewan ko kung nabalitaan nyo o may mga serye po ngayon ng mga video, Bikoy Part 2, parang Bikoy po to, no, na pinapakita po ni Trillanes, ni ano to si Las Cañas. Alam naman natin kung sino yung nagba-back up dito, no? Sa pangunguna po ni, alam ko si Trillanes sa may ano nito, sa mga page niya sa Twitter ko nakikita tong mga interview ko no kay Las Cañas. At nagulat ka ba? At ito po ay pinagbibintangan po yung mga Duterte na drug of all drug lords, no? Tapos ito si Pulong naman ay pinagbibintangan na parang smuggling king, etc. etc. May naniniwala bago natin talakayin yung ano. May naniniwala pa ba sa iyo, Trillanes? No? Mawalang galang na nga, no? Ang dami niya pong expose. Siguro hindi na nakakarating sa inyo. Dalawa lang po 'yan eh. Is either sunog na po yung media kaya hindi na po kino-cover yung mga expose niya tungkol kay Pangulong Duterte. Nasunog na sila sa Bikoy eh, di ba? So ayaw na nilang i-cover 'to. Meron pong mga expose ngayon sila Trillanes, pero mukhang si Laila de Lima lang po yung napapaniwala niya. Maski yung mga kakamping at mga dilawan, hindi rin hindi rin po sinishare yung kanyang mga video. Kaya pasensya na kayo. Anak ng pupa. Talagang ano no, hindi nyo tatantanan eh no. Kung hindi ka makaintindi, Donna Rivas, tinatanong mo kung Marcos pa rin ba ako. Ang tanong ko sa'yo, nanonood ka ba sa akin talaga? Ano ba nasabi ko ngayon? Para ako sa hindi ko ayan, simpleng mga ano no, para ma-distract ka lang. Tuwan-tuwa na yan. Na-distract ko na si Badong. Okay. Punta na po tayo. Wag natin pansinin, tatanggalin ko sana, kaya lang wag na. Baka naman mali lang siya ng tanong. O mali lang din siya ng pakikinig sa akin. Hindi ko, iniisip ko, ano nasabi ko ngayong araw na to para sabihin ito na Marcos pa rin ako. Nagdeklara na nagdeklara na nagdeklara na nga akong kumalas na ako sa unit team. Hindi, pasensya na, natatawa lang po ako eh. Anyways, balik na po tayo rito sa topic. Halos lahat ng topic ko ngayon, pagbira na sa mga Marcos. Ang tanong pa rin sa akin, sa Marcos ka pa rin. Ano kaya nasabi ko para isipin na Marcos pa rin?
Okay. Galing ako galing ako sa bardagulan sa boxing, tawa ako ng tawa, eh. Pasensya na po kayo. Okay, balik po tayo. Wala na naniniwala sa mga paeklabo mo, Senator Trillanes, pasensya ka na, no? Ang dami mong video, sila Cañas, wala pong nanonood. Hindi po kinakagat maski po ng media, nasunog na sa iyo. Okay, punta na po tayo rito. Nasa peligro ang Marcos admin ayon po kay Trillanes. Tignan natin kung ano yung sinasabi nitong tao na to para mapabulaan na natin. Kasi alam ko na mangyari niyan. Ito na naman ang dadalhin ng mga Marcos vloggers, di ba? The Marcos administration, ayan. Okay, ayon kay Trillanes, itong mga darating na buwan ay critical para sa survival ng Marcos administration. Pag umabot ng 2025 at nakuha ng Duterte ang mayorya sa Senado, magiging lame duck na sila Marcos at alanganin na sila dyan. Okay, pwede po ba yun na makuha ng majority? Pwede po. Bakit? Ito pong sa election ngayon, mukhang makukuha po nila Pangulong Duterte yung majority. May tatlo po silang sigurado, 'di ba? Bato, si Tolentino, tsaka si Bongo. Tapos syempre, si Aimee Marcos, 'di ba? Kalyado 'yan. So apat po yung siguradong papasok. Tapos baka makalusot na si Acosta, tsaka si Acosta po, malakas yan pag pag dinala ang pangako ni Inday Sara, dadalhin niya. Pag tumakbo si Acosta, dadalhin niya si Acosta. May mga personal na si Robin Padilla po, personal na kinampanya ni Sara Duterte, kaya nag-number 1. Hindi naman magna-number 1 si Acosta, makapasok lang, okay na po yan, no? Okay, tapos pwede pa rin pong si Harry Roque tsaka to si Panelo. Tapos dito sa mga re-electionist, hindi po natin masasabi na solid Marcos siya mga yan. 'Di ba? Tito Soto, si Pampilo Lacson, eto mga sigurado to Pampilo Lacson, Tito Soto, tsaka yung kung hindi ako nagkakamali, may isa ba sa mga Cayetano? Meron bang papasok sa isa sa mga Cayetano, no? May tatlo na kagad doon. Natiti ako si Tito Soto tsaka to si Pampilo Lacson. Mas kakampi to sa mga Duterte. Pag nahati po, ang hatian po ay pro Duterte at pro Marcos sa Senate, makukuha po nila yung dalawa na yan. Kasi ngayon pa lang si Pampilo Lacson mukhang magiging pro Duterte yan. Kaya tama po tong pangamba, no? Nakwenta na ni Trillanes Tama yung pangamba ni Trillanes na pwedeng maging So ngayon lang po 'yun, makakasyampu sila. Kahit po tumakbo na pagdating kasi sa election sa presidency, hindi naman po yan Tapos meron pa silang dalawa na iiwan, 'di ba? Kung siyam na to, dalawa na iiwan, si Robin Padilla at saka sino pa isa? Pwede rin si Cayetano pumanig sa kanila. Robin Padilla tsaka sino isa nilang yung kapapanalo lang na kaalyado. Malamang makuha po, no? Malamang makuha po ng pro Duterte yung majority ng Senate. Ano pong si Mark Villar, 'di ba? Si Mark Villar tsaka si Robin Padilla. So kung siyam plus 2, 11, puta, dalawa na lang po. Si Jinggoy, malamang makuha nila yan. Meron pang isa, mukhang to si
Wag wag na po nating ano, yung mga ayaw ngayon ng tsa-tsa, yung mga gusto sa majority dahil ayaw nila na maipasa yung ano, si Villanueva, puwedeng-puwede talaga yan. Si Villanueva, 'di ba? Oh, tapos 'pag nanalo si Yorme, malamang si Yorme magsa-side diyan sa ano, 'pag nanalo si Yorme tsaka yung ka-team niya si Pacquiao, kanino kakampi si Pacquiao? Magpo-pro Marcos ba yan, magpo-pro Duterte? Malamang mag-pro Duterte yan. Yung sila Yorme tsaka si si Pulong pa pala, nakakalimutan natin. Si Pulong, putya malaking-malaki na po, pino-promote na nila, eh. Alam niyo po 'pag siniraan na ng mga kakamping Dilawan at mga Marcos loyalist, si Pulong, naku, papasok po yan si Pulong. So 12, 13. Isa lang po kay Yorme at saka kay Willie Ong ang medyo bumaliktad. Puta, ano na sila? Majority na yung pro Duterte group. Yari sila. 'Di ba? Yari sila. Puwedeng-puwede talaga na maging majority yung pro Duterte. Tapos makikita pa nila magiging tama 'tong sinasabi niya, magiging lame duck. Unlike kay Duterte, kaya hindi po naging lame duck president si Pangulong Duterte, 'no? Ang tantiya ko diyan kaya hindi siya naging lame duck kasi alam ng mga tao ang susunod na presidente at that time, akala nating lahat tatakbo si Sara, siya yung susunod na presidente kaya hindi naging lame duck si President Duterte dahil alam natin na continuity yung magaganap, eh. Nagkamali lang, nagkamali, eh. Nakipag-alliance tayo kay BBM, eh. Okey.